Hello po mga kababayan, magandang hapon sa inyong lahat. Ay nandito kami sa Barangay Kalumbuyan, Bayawan City. At random po itong ginawa namin. So pupunta tayo dito, meron kasing nakapag-message kay Paul. Paul, ano yung message sa'yo? Yan, may nag-message po kasi kay Paul na humihingi po ng tulong sa amin. Nandito daw sila sa malapit sa ospital dito. Kaya binerified namin kay Ma'am Susan Mugar. Ayan. So pinakita dito, kaya puntahan na natin. Diretsuhin na natin. So let's go. Let's go. Sige. Dahil si Paul po yung napag-messagean. Paul, halika. Ayan. Mauna ka. Idir. Sugurin na natin. Sugod bahay po tayo ngayon. Hello po. Good morning. Ito po bahay nyo. Ito yung nasa camera nagpicture. Sige po, pasok po tayo. Pasensya na sir, yung bahay namin. Okay lang. Sige po, pasok po kami ha. Oo sir, tuloy po. Wala po kami wala po. Andi, okay, wala pong problema. Okay. Ano pong pangalan nyo po? Ay, diluwagi po. Okay, sandali lang. Ikabit lang natin tong mic. Kayo po si Heidi. Opo. Ito, Adrian Luwagi po. anak niya po. Opo. Yung isang bata. Anak ko rin po. Okay. Hello. Say hi anak. Hi. Kamusta kayo? Okay lang naman po sir. Okay. Ito lang kami ano po. Base dun sa nag-message po sa amin, kayo daw po ay humihingi ng tulong para sa pagpapaaral man lang ng anak. Okay. Bago po tayo doon tanungin ko lang po, nakalagay kasi doon, byuda daw po kayo. Opo. Ano po nangyari sa asawa? Ano po, na high blood. Namatay siya August 16, 2018 po. Medyo matagal na. Buntis po ako dyan sa bunso ko. Pinagbubuntos mo pa, namatay na Opo, siya. opo. Okay, paano niyo po binuhay yung anak niyo? Ano po, nagtrabaho ako tapos pinahinto po ako ng nanay ko pag uwi namin dito last 2019. Tapos dito po kami naghanap buhay. Pinahinto pag uwi. Saan po kayo dati nakatira? Sa Laguna po. Uy! Laguna! Opo. Taga Laguna ako. Laguna po kami Saan sa ka sa Laguna? malapit po sa Pulong Santa Cruz, malapit po kami doon sa Coca-Cola plant. Doon po to nag-aral sa Pulong Santa Cruz Elementary School. Malapit po kami sa Coca-Cola plant. Opo. Laguna din po. Upo nga tayo doon. Pwede po tayong pumasok. Ang kalat po ng area na. Hindi, okay lang yan. Huwag kayong mahiya. Kaya pala ang tatas magtagalog ni ate. Huwag po kayong mahiya sa amin. Huwag niyo na pong anuhin. Okay lang. Okay. Nagulat ako. Taga Laguna ka pala. Ano po, ano lang po, nagtatrabaho lang po ako nasa Laguna. Pero taga dito ka talaga sa Bayawan. Dito po talaga ako pinanganak. Siya din ka pinanganak? Doon po tong dalawa. Lucano po kasi yung tatay nila. Ilocano. Opo. Okay, gaano kayo gaano kayo katagal tumira ng Laguna? 16 years. Tagal. Guys, yun. Okay. Yung asawa mo doon namatay. Opo. Nung namatay, nag-decide kayo na umuwi dito. Opo, pinauwi ako ng nanay ko dahil wala din daw po mag-alaga sa mga anak ko. Then, cesarean po ako pagpanganak nito. Wala po, upa lang din po kami ng bahay. Kaya, pinauwi na kami dito. Okay, ilang taon ka nung umuwi ka dito? 9 years. 9 years. 9 years old. Opo. Karoon, ilang taon ka na? 14 years po. 14 years old. So, nag-aaral ka? Mga grade 10 po, nag-aaral po ako. Okay, grade 10. So, mahirap yung naging transition mo, no? Kasi, from Tagalog to Bisaya. Marunong ka na mag-Bisaya? Oo, Bisaya. Nakabisado naman ko nun. Okay, kasi kahit paano siguro sa bahay natuturuan, nung nandun kayo. Okay,
Nung namatay ang asawa nyo, kaya po kayo nag-decide na umuwi dito. Paano mo binuhay itong mga anak mo nung dito na kayo nakauwi? Sa sidelines po ako, sir. Lalabada, ganun. Nagbubunglay sa tubuhan. Ganyan lang po. Naglabada ka para mabuhay sila. Opo. Pero nung kapapanganak mo pa lang, syempre maliit pa yan. Sino tumulong sa'yo? Nanay ko lang po. Okay. Nanay ko. Sinasarang. Okay lang. So, yung nanay mo lang yung tumulong sa inyo? Opo. Okay, itong bahay, kanino ito? Sa akin po. Sa amin. Okay. So, matagal na rin kayo dito mula nung... 3 years na kami dito, kaming January. Kamusta ang buhay, ate? Okay lang po. Sa mahirap. Kayanin sa mga anak. Kahit walang sumusuporta. Pwede kang po. Ano? Adrian Luwagi po. Hmm? Adrian Luwagi. Adrian, ikaw bunso. Okay. Si Adrian ay grade 10 na. Kamusta ang iyong pag-aaral? Okay lang. Okay lang naman po. Bakit ngayon hindi ka pumasok? Dahil lalo po ang klase. Meeting. Okay. Kaila mo si Mona Lisa? Ariling? Kilala mo yun? Opo. Okay. Okay, kakilala niya po. Kasi yung nakatira dun sa may cemetery. Okay. Nung kau ate ay nasa Laguna, kamusta ang buhay niyo doon? Mahirap din, sir. Mas mahirap doon o mas mahirap dito? Dito. Okay. So, doon kahit paano nakapagtrabaho sa Trabaho mister. din ako. May sarili ba kayong bahay doon? Wala, sir. Nangupahan lang kayo? Nangupahan lang din. Okay. So, saan kayo nagkakilala ng asawa mo? Guardia po naman sa company po. Sa Coca-Cola? Doon po sa ibang pabrika. Ibig sabihin sa pabrika na nagtrabaho? Opo. Okay. Yung bahay nyo, nakita namin, medyo malapit na doon sa ano? Opo, Sa kantil o ano? Paano pag, di ba yung tubig na baba? Hindi ka natatakot? Parang sanay na rin kami, sir. Sanay na kayo? Pero pag may bagyo, takot talaga kay may mga puno ng kahoy, tapos malakas ang tubig sa ilalim. Baka kako mag-landslide, paano na? Pero nag-pray lang din na huwag naman sana at wala kami ibang material. Okay. Sabi mo kanina ay nung nasa sa Laguna kayo, hindi masyadong hirap. So ngayon, ano yung kabuhayan na ginagawa mo dito? Minsan, sir, sa sideline ako nag-manicure, ganun. Madalas pang labada. Tapos, ano po ako, nag-aalaga po ako ng bata. Dun sa anak sa maestro po, na alagaan ko. Dati po yung... Gaano kahirap yung nung nawala yung asawa mo, tapos yung naging single parent ka? Ang hirap, sir, kasi sa'yo lahat eh. Nanay, tatay ka na eh. Parang ganun. Lahat sa'yo, araw at gabi, ikaw ang mag-ano sa mga kailangan nila, yung ganun. Ano naman kayang hanapin ko pag kinabukasan. So, laking pasalamat ko lang din at nagkaroon din po ako ng nangitlog na manok. Araw-araw, 2 tray isang araw. Pero minsan hindi rin maabot 2 tray. May mahalbis ko 54, 57, mga ganun. Pero yung hindi pareho ang size ng itlog na ano ko po. So, kahit paano nakakatulong sa pang-araw-araw? Paano, pang-ano din sa pang-araw-araw namin kailangan sa mga bata. Okay. Binibili po ng patuka sa manok. Buti hindi ka nag-asawa. Huwag mo na yan. Oo. Ito muna, maliit pa ito. Okay. Napag-aaral mo naman siya? Opo. Okay. Kamusta ang pambaon niya? Ay, madalas ito siya. Binibigyan ko 5 piso. Minsan wala pa. Humihingi lang to sa akin pag mayroong i-send sa kanila sa GC. May i-send sa kanila na mga project o assignment nila. Hingi yan sa akin ng 20 pang load niya o kaya mag-connect sa wifi. Okay. Adrian, anong gusto mo paglaki mo? Nakatapos ka ng pag-aral. Tapos po ako ng pag-aral.
Kaya ba, tapos kasi gusto ko sana mag-engineer ko para makatulong man ako sa pamilya ko dahil parang hindi ko malaman kung Makatulong ka sa kapatid mo sa pag-aral. yun nga. Pero parang hindi ko yung maabot dahil parang walang magsusuporta sa akin. So, nagpo-worried ka kasi walang magsusuporta? Okay, bilang isang anak, ano yung nararamdaman mo, pakiramdam mo na ganito yung nangyari sa buhay ninyo? Mahirap po. Kung buhay si Papa, anong gusto mo sabihin sa kanya? Kung nabubuhay lang yun, di sana ganito ang buhay natin. Kung nabubuhay lang yun, sana nandito lang siya. Okay. Hindi kami napunta sa ganitong sitwasyon. Ano yung kamusta yung pag-aaral mo? Ano yung grado mo sa school? Ngayon lang nakaano ko sa sa school mo, sa card mo, nakapirma. First quarter ninyo. May card na ba siya? Nasa cellphone niya, sir. Okay, ano yung pinaka-dako mo na grade? ESP mo, 91. ESP po, sir. ESP tapos Science mo. sa science. Anong grade mo English. sa science? Kamusta yung grade mo sa school? Ano yung pinaka-dako, pinaka-malaking grade mo? Sa science na po, pero May pera. hindi ko po alam kasi kay parang nag-expect lang ako maliit lang grado ko. Oo. Pero nakita niyo yung cellphone? Opo, sir, nasa GC namin. Pwede pong makita. Tingnan nga natin yung grade niya. Mahina tanak daw sa math, pero sabi ng teacher mo, mas maigi yung nag-start ka daw sa mababa. Okay. Kasi nakikita ko sa'yo medyo mahihain ka, no? Mahihain talaga Okay. yun, sir. So gusto mo maging engineer? Okay. Ano ka? Bakit nahihiya ikaw? Naiya po kasi ako dahil minsan wala namang pampansin sa akin sa eskwelahan. Kaya, Oh. Kasi kaya nahiya lang akong makipag-usap sa mga kaklase ko. Okay. Nahihiya ka kasi walang pumapansin? Opo. Okay. Bakit hindi ka nila pinapansin sa school? Hindi ko po alam kung bakit. May mga kaibigan ka ba sa school? Hindi po masyado marami. Okay. So, titingnan ko yung grade mo. Okay. Nakapag-submit ka ba ng project? Opo. Okay. Okay naman yung grade mo, pero yun nga, yung mathematics mo, yung MAPE, yung health, yun yung kailangan mo i-improve. Okay. Okay yung grade mo. Pero dahil nahihiya ikaw, siguro dahil may iniisip kang problema, no? Opo. Ano yung problema ang iniisip mo? Tungkol po sa pag-aaral. Okay, tungkol sa pag-aaral at sa buhay nyo? Opo. Okay, ganito yung gawin mo, Adrian, ha? Yung kahirapan, gawin mo siyang inspirasyon. Okay? Kailangan, tatagan mo yung loob mo. Diba yung mga bata na galing sa hirap, usually sila yung nagtatagumpay sa buhay. Kasi sila na yung matatatag. Ngayon, kapag mahina ka, ganito na nga yung buhay natin, walang mangyayari. So, dapat fighter ka. Sa school, pag sinabi ng guro na ito yung kailangan gawin, kahit suntok sa buwan na hindi mo kaya, pilitin mo. Halimbawa, kasi mathematics, mahina ka. Hindi ka talaga mahina. Kulang ka lang sa... Ano yung kulang? Sa pag-aaral. Kulang ka lang sa
kaalaman. May kaalaman ka. Kulang ka lang sa effort siguro. Diba? O kaya hindi mo siya pinagtutuunan ng pansin. O kaya hindi ka nagtatanong kay teacher. Okay lang pagtawanan kapag halimbawa nakaupo ka sa room, pag hindi mo alam yon, taas mo yung kamay mo, sir, pwede magtanong, ma'am, pwede pong magtanong. Pwede ko po bang malaman kung paano, pwede po bang i-repeat kung paano nangyari yun. Ganon. Ang isang batang nagtatanong, kinagigiliwan ng guro. Kasi kaya yung guro nasa front, kaya yung professional na kinuha ay yun, ay para maturuan ng mga bata. Karoon ng kaalaman. Di ba? Opo. Lalo pagdating sa math, gusto ng guro na ikaw ay nakikipagdebate sa kanya. Kaya mo yun. Kasi, kapag ginamit mo yung salitang kahirapan, ano yung pumapasok sa isip mo? Kahirapan. Kaya iwasan ang lagi. Kasi, sa hirap po kasi parang dala na po ko. Okay. So, pakinggan mo lang yung sinabi ko, ha? Gamitin mo yung kahirapan para marating mo yung pangarap mo. Kasi pag pumapasok tayo, di ba, paano ba matatapos tong hirap na to? So, papasok sa isip mo ngayon, sa mindset mo na, kailangan kong mag-aral mabuti para ito lang yung maging paraan para makahon kami sa hirap. Okay, sige. Tapos, huwag kang magiging pasaway kay nanay, kaya huwag kang magiging pasaway sa kapatid, o sa guro, ha? Opo. Okay, ganito. Alam ko yun yung kailangan ng nanay at tatay mo. Kahit wala na si tatay, kailangan ng nanay mo na may gagabay at may mag-aalalay sa kanya para sa iyong pag-aaral. So, hindi ko pa maipapangako kung kukuha ka namin bilang scholar, pero I'm trying na mailapit ka sa aking mga sponsor para matulungan ka dahil single mother ang iyong, or single mom ang iyong nanay. So, walang tumutulong sa inyo para sa pang-araw-araw ng pamumuhay. Okay. Ano yung bilang isang estudyante, ano yung maipapangako mo sa iyong nanay? Pangako ko po nga, makapagtapos po ako ng pag-aaral at makatulong po ako sa kanila. Okay. At kung halimbawang makuha kang scholar, ano naman yung maipapangako mo sa sponsor? Pangako ko po nga na gagalingan ko po bilang isang scholar. Okay. Para maabot ko po ang pangarap ko. Yun, tama. Gagalingan mo, ha? Opo. Okay? Basta gamitin mo lang itong kahirapan na ito. Okay. Sige. Okay, meron akong ibibigay na tulong para sa inyo. Sana makatulong kahit paano, ha? Okay. Kunin mo itong 5,000. Salamat po kuya. Okay lang yan. Okay. Okay lang. Nahihirapan po kasi ako magsalita. Basta ganito. Okay lang. Okay lang. Ganun talaga yung life. Pero kailangan mo maging strong. Kailangan mo maging fighter. Kasi hindi matatapos yung problema kapag ikaw mahina din, ha? Opo. Okay. Ate, halika. Tabi ka sa kanya. Okay. Okay. Ate, ano yung gusto mong sabihin sa iyong anak para maging malakas palalo siya? Anak, sikapin mo lang yung pag-aral mo, ha? Po, ma. Kunting iwas sa bawas-bawasan mo na yung pag-ML. Dahil di yan maganda sa kalusugan mo. Magreklamo ka na bakit payat ka. Eh alam mo na, sa gabi
Gabi ka na natutulog. Ang ano ko lang sa'yo, tulungan mo naman ako sa mga gawain dito sa bahay. Lalo na sa mga alaga natin dyan. Opo, ma. Iwasan mo na yung pag-ibilak. Di yan nakakatulong sa'yo. Nakakasira yan sa kalusugan mo. Focus ka sa pag-aral mo dahil yung grades mo ngayon, may mababa gig ka. Sikapin mo yan, mo increase. Kahit kunti man lang. Opo, ma. Gagalingan ko po. May makinig ka sa teacher mo lagi, ha? Dahil may comment kaya sa akin. Yung email mo, iwasan mo. Okay? May promise mo ba yan? Opo, ma. Okay, log out na yan, ha? Opo, ma. Sabot daan ta. So, yun pala yung problema. Adrian. So, alam mo yung mga batang nag-EML, so aware ka naman din sa kinahinatnan nila, di ba? Yung iba, dahil sa KML, medyo nagka-problema na sa pag-iisip. Yung iba sa KML, napabayaan yung pag-aaral. O yung iba, dahil sa KML, sinusuway ng mga magulang, sinasagot na. O tapos ang kalusugan. So, kaya ikaw pumapayat, napupuyat ka. Tapos yung pag-aaral mo, nalilimutan mo na. Dahil nagpo-focus ka sa KML. Okay? O, ano yung maipapangako mo kay nanay? Ito pangako na po ako na hindi na po ako mag-email. Lalagay ko na sa tamang panahon. Tama. Okay. Alam ko magiging mahirap kasi yun yung nakasanayan ng utak mo. Kasi parang bisyo yung ML eh. So pag bago ka matulog, gaganon ka. Pagkagaling mo sa school, gaganon ka. Or even nasa school ka, gaganon ka, mag-ML. Patago sa guro. Opo. Kapag hindi mo iniwasan yan at hindi ka nagbago, hindi mangyayari yung gusto mo. Okay? Tsaka yung ka-IML mo, sayang yung load. Di ba yung bibigay na baon sa'yo ni nanay? It's either ihuhulog mo sa wifi o maglo-load ka. Sayang. Bis na pambaon mo na yun. Tama ba ako? Opo. Okay. Ayan. Sana ay nakatulong ako para sa'yo at nakatulong ako sa mabago yung mindset mo. At least na-mention ni nanay yung pag-ML. Opo. Ha? So pag halimbawa na pick up ka bilang isang scholar namin, ang una kong tatanggalin sa'yo ang cellphone. Gamitin mo lang ang cellphone kapag kailangan sa school. Pero pag uwi sa bahay, diretso kay nanay ang cellphone. Para hindi ka nakakapag-ML. Tapos kailangan papatunayan mo na kaya mo. Pag nakita ko na maganda ang grade mo, makakabalik yung cellphone. Ganun ha. Opo. Okay? Ate, thank you. Thank you, sir. Salamat po, Thank you. sir. Fight lang, 5. Bilang, sir. Anak, mag-thank you ka. Maraming salamat po, kuya, sa pagbibigay ng pera sa amin. Dahil kayo lang ako puntos Iyakin ka pag-aral. talaga, manang-mana ka sa akin eh. Ano naman to? Iyakin talaga to, sir. Mga Ilocano Okay lang kasi. po. Ito naman, puro nilaro. Okay. Nabihis na tayo at awarding mo na. Kumain ka para tumaba. Opo. Opo. Tsaka matulog ng tama sa oras. Okay. Sige po. Thank you so much. Ito yung mga kababayan ko pala ito sa Laguna. Ako'y taga San Pedro po. Saan po rin? Oo, medyo malayo lang pero isang probinsya lang kami doon sa Laguna. Anyway, thank you so much po sa inyong lahat and God bless. Halika nga, i-tour nyo muna ako dito sa inyong bahay. Medal yun yung mga ano lang siguro. Oo, may bigas kayo? Yan, mabuti may bigas. Dito kayo nagluluto? Kumain na ba kayo? Anong pagkain nyo? Anong ulam? Lucky me po. Ang laki mi. Huwag paragi noodles ha. O magtanim lang. Sa'yo mga tanim yan? Hindi po. Okay. Kung nakapagtanim ka naman dito. Ayan lang sir, ang tanim naman. Malunggay lang at
yung papaya lang. Ayan, tama yan. Ganyan, may malunggay. Nasaan po yung manok niyo na nag-iitlog? Ayun po sa... Ito. Ito po? Doon po. Pero ito alaga nyo rin. Alaga namin. Oh, ay, oo. Doon. Oh, maganda yung ganyan ate. May itlog na sila? Opo. Hindi man lahat-lahat ng itlog. Ay, hindi po lahat. O siya, sige, ingat kaya. Salamat, Adrian. Salamat, sir. Thank you. Kayo, sir. Thank you. Sige, ingat ka. Mag-aaral mabuti, ha? Sige po, salamat po. At thank you kay Paul. Thank you Ayan. sa inyo, sir. Kay Sa Ider. Thank you. Maraming salamat. At kay Madam Yula. Maraming pong salamat. God bless everyone. Bye-bye po.